Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si June. Bureau of Custom. Pinasok na ang garahe ng mga diskaya para imbestigahan daw yung kanilang mga luxury cars. Pero, yun nga lang, 2 luxury cars na lang ang inabutan ng mga taga-custom. O ano ngayon? Ano nangyari? Parang kailan lang pinagyayabang nyo pa yung mga luxury cars nyo. Sorry, pero yan ang opinion ko. Bumili ka ng maraming mamahaling sasakyan, tapos hindi mo naman nagagamit lahat. Ano tawag mo dyan? Kayabangan. Yung Rolls Royce, kaya mo nabili dahil nagandahan ka sa payong. Kayabangan yan. Ngayon, tinago nyo na yung sasakyan nyo. Cesara Diskaya. Hindi mo na ngayon ma-flex. Hindi mo na ma-display. Sigurado naman ako pag may bisitang dumarating yan, ito, pinagyayabang. Mga sasakyan ko. Ito yung Rolls Royce ko, 80 million ang bili ko. Sigurado po yan. At sigurado naman may mga bisitang dumarating. Pinagyayabang po nila yan. Ibinibida ba? Binibida. Wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po. Wala po. Nandyan ho ba mga diskaya? Wala po. Wala pong mga representative lang po nila ang humarap sa amin. Sir, para po alam nyo, may nakita ko kami 2 unit right now. Yung Land Cruiser po and yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SC300. Yun po yung currently at the property. Yun hong 12. Yung iba po, hindi po namin nahanap. Wala po kami nakita dito. So, wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Kahapon lang sa hearing, tinanong yan ni Madam Risa Hontiveros. Si Cesara Diskaya. Sabi ni Madam Risa, nandoon pa ba yung mga luxury cars mo sa garahe mo? Sumagot si Diskaya sabi niya nandoon pa kahapon po. O bakit ngayon wala na? Ano ibig sabihin nito? Nabigyan ng tip? Oy, i-raid ka namin, alisin mo na yung mga sasakyan mo dyan. Mr. President Bongbong Marcos Jr., hindi kaya pinagloloko lang kayo ng mga taga, wala kasi akong tiwala dito sa mga custom As in, sa buong complex, sa buong compound, wala na po? 2 floor lang po yung inakit namin kasi ito lang po yung sa search warrant natin. Hindi na ho kami pwedeng makaikot ho ng kabilang kabilang properties nila. Kailangan ho natin respetuhin ho yung Yes, search warrant. We know. Doon ka na sa confinement na. So, what's the next mo? So, ngayon, Yes, sir. Opo. so confirm na po ngayon, sa 12, 2 lang ang nakita nyo na nasa 12? Yes, sir. Opo. Okay. So, ano po ang Based next? po sa- Opo. Sige. So, sa 12 po na covered ng warrant, 2 lang yun nandidiyan. Opo. Maserati po saka Toyota Land Cruiser. Opo. Ano ang next move po ng custom kapag ganyan? Isiselyuhan na ho namin at pag-iwan na ho kami ng poposting tao. Then, i-verify na ho namin ang dokumento. Aantayin ho natin yung kung may maisusumite sila na proof of payment, certificate of payment. Okay. Opo. And then opo. So, doon lang, hintayin po muna natin yung mga dokumento nila na yun. Nako, kaduda-duda naman yan. Alam mo, lumang pelikula na po yan Matagal na yan mga taga-custom. Hindi lang lumang pelikula na yan. Panahon pa yan ni FTJ saka ni Rudy Fernandez. Patay na nga yung 2, sumalangit na Pero matagal na, puro ganyan. Tapos ang ending, wala ring nakakasuhan. Pero alam nyo, may mga tawag sa mga ganyang klaseng tao. Kinain ng sistema. Alam nyo ba yon? For example, sa droga.
Yung mga pusher, no? Mga big time, mga nagpapayabangan pa yan eh. Ganito, para marami kang mabenta, ganito. Ganito gawin mo. Yung bagang masigasig sila, no? Parang natural na sa kanila pang araw-araw na buhay na nila. Yun na yun. Wala nang wala na silang nakikitang masama doon. Akala nila yun yung tama. Kasi nga kinaina ng sistema, no? Ganon din sa mga corrupt na politiko. Yun yung pang araw-araw nila. Paggising, saan kaya tayo makakakurakot? Paggising, yun agad yung nasa isip. Kasi nga, kinainan ng sistema. Ganyan din yung mga kontraktor. Yung mga corrupt na kontraktor. Kasi, sinasabi natin, lalo na yung mga anak ng kontraktor, wala kayong karapatan. Kayong mga politiko, mga kontraktor na connected sa government, wala kayong karapatan na ipagmayabang, i-flex yung mga ari-arian nyo. Dahil ang kinikita nyo, yung mga kontraktor, ang kinikita nyo galing sa mga taxpayers money. Kung ikaw, meron kang proyektong ghost project, meron pero ghost. Pag nanakaw po yan, ninanakaw nyo yung taxpayers money. Kaya wala kayong karapatan na ipagmayabang, i-display yung mga yaman nyo. Meron nga kayong proyekto, kaya lang nakatiwangwang, wala pa rin kayong karapatan. May proyekto kayo, kaya lang substandard project. Kaya wala kayong karapatan. Huwag nyo sabihin pinagpaguran nyo yan. Hindi po nakakapagod yung susubi mo lang yung pera. Hindi ka mapapagod na. Diretso bulsa. Yan na po yung mga ginagawa nila sa pang-araw-araw. At yan yung mga tao na yan, kinain na ng sistema. Dito naman sa Bureau of Custom, parang alam ng mga diskaya na may magaganap na raid, no? May magaganap na raid ngayon Itago na natin yung, baka kagabi pa lang Kagabi pa lang, isa-isa nang inalis yung mga sasakyan Kasi sinabi niya kay Risa Hontiveros, nandun pa. Yung 28 luxury cars. Samantalang ang pinag-usapan natin doon sa interview mo kay Julius Babaw ay 40 cars. O 40 luxury cars. O basta 40 cars. Yun yung nasa vlog diba? Tapos nung iniimbestigahan ka na sa Senado, 28 na lang. Ibig sabihin nun, nakapag-isip-isip na. Putya, yung ibang kotse natin smuggled yan. Hindi tayo nagbayad ng buwis dyan. Tapos, nagbayad lang tayo sa LTO para marehistrohan yan. Mga illegal po yung karamihang sasakyan siguro niyan. Kasi bakit mo itatago kung wala ka namang dapat itago? Di ba? Bakit natatakot kang ngayon na i-display yung mga sasakyan mo? Bakit tinatago mo na ngayon? Smuggled yan, di ba? Dito naman sa custom, mukhang may nagchuchu. May nagchuchu dyan. Matagal na yung custom na yan. Matagal nang corrupt ang mga tao dyan. Doon nga sa investigasyon kahapon, sabi ni Diskaya, dalawa lang yung dealer niya, yung kinukuhaan niya ng mga luxury car. At tinanong ito ni Jinggoy sa ni Soto. Ngayon, si Soto pala, nag-research, yung staff niya siguro. At napag-alaman, sinabi ni Soto, nung nagsalita na si Soto, yung isa sa mga dealer ni Diskaya, meron ng record na may kaso ng smuggling. Dalawang Bugatti na smuggled. Yan yung kaso ng dealer niya. Kaya malamang mga illegal itong mga sasakyan ni Diskaya. Antindi mo rin? Bakit mo naisipang i-vlog yan at magpa-interview ka pa kay Corina para i-display yan? Kasi tumatakbo yata siya noon sa pagka-mayor.
no, sa Pasig. At kung kaya pinakita niya, ni-reveal niya yung kanyang yaman, na kung sakaling manalo siya, o ito hindi pa ako mayor, meron na akong 40 cars. Oh. Kaya kaya ganun yung yung gusto niyang mangyari, ha? Hindi pa siya mayor, eto na, marami na siyang kotse. Para hindi ba pagkamalan na siya'y nangurakot. Ganun yung style nun eh. Kung itong interview niya ay before or after ng election. Siguro before. Hindi ko lang alam. Kasi hindi ko nga pinanood yan yung kay Julius Babaw. Hindi ko pinanood. Bakit? May stress lang ako. Magagalit lang ako eh. Kaya hindi ko na pinanood. May stress ka lang. Obvious na obvious yan. Mga ninakaw yan. Maraming corruption na ginawa yan sa pera natin. Obvious yan. Doon pa lang nga sa short video. Saan sila nagtagumpay? Paano sila yumaman? Noong nag-DPWH kami. O yun na. Kailan lang yan? Hindi kagaya sa mga legitimate businessman, mga business company. 40 years, 50 years bago sila talaga naging masasabi mong tycoon, member na ng Alta. O sila gusto nila maging member ng Alta pero wala naman silang K. O lalo na yung mga anak ng contractor, mga anak ng congressman. Wala kayong K, hindi kayo membro ng Alta. Ewan lang natin kung anong mangyayari dito sa investigasyon ng custom. Kung tutuluyan ba nila yan, hindi natin alam. Pero madalas, wala naman talagang nakakasuhan itong mga custom. Nare-reveal yan sa sa mga investigasyon Nagtatanong mga senador simula ng ganito, may nakasuhan na ba kayo? Wala, mga smuggling ng bigas, smuggling ng sibuyas. Wala naman nakakasuhan. Saka yung smuggling, halimbawa yung kotse ni Diskaya, naniniwala naman tayo na may mga smuggled cars dyan. Kaya nga tinatago nila. Saan ba lumalabas yan? Saan dumadaan yan? Sa custom. Meron nga akong kwento. Noong nagsisiman pa yung brother ko, lumapag yung barko nila dito sa Manila Bay. Kasi finish contract na siya. So, meron silang biyahe sa Manila Bay. So, diretso, doon na siya bababa. Kaya, sinundo namin. Nakakyat pa nga ako ng barko. Pinasyal pa ako. Tapos, nung bababa na, kapatid ko, bago bumaba, may pumuntang nakakotse. May umakyat, taga-custom. Kasi siguro na i-report ng barko yan, may bababa na crew, no? At kinausap ang brother ko, marami kang mga aayusing papeles at marami kang outpost, parang checkpoint na dadaanan. Kumbaga, sa madalit sabi, inoperan yung kapatid ko. Kung gusto mo, escortan kita, $100. $100. That was 20 years ago. Kasi pala, bago ka makalabas doon, 4 na outpost na may mga pulis naka-arma light. Yun ang dadaanan mo. So, kung pagdaan mo sa unang pulis, check ng papeles. Check pa rin sa pangalawa. Kapag kasama mo si official ng custom, at nakakotse siya, tas kami, sumusunod kami, may sasakyan kami. Kasi may ibababa ang kapatid ko na malaking TV. Tapos may bisikleta pa. Galing siya kasi sa Japan. Yung barko nila galing Japan. So marami siyang ibababa, no? At kapag dumaan ka nga sa checkpoint, matagal, mabusisi pa kung ano-ano pang baka i-hold ka pa, no? Yun ang sabi ng custom, $100, i-escortan kita.
dire-diretso na lang tayo. Edi, wala ka nang magawa eh. Yun ang sistema eh. Edi, bayad ng $100. Tapos yun nga, dire-diretso kami. 4 na outpost. Mukha lang ng nung custom. Baka kilala na nila. Dire-diretso. So, kung mayroon kaming dalang droga, paano yun? Paano? Dire-diretso na yung droga, makakalabas na. Diba? Naisip nyo yun? Kaya alam ko rin yung lakaran dyan sa costume. Meron lang tayong kaunting na experience, personal knowledge. Ganyan. Kaya wala tayong tiwala. So kung tutuluyan nila yung mga diskaya na yan dahil nag-iingay ang media, maingay ang media, no? Kung wala silang gagawin dito, nako pupukpukin sila ng taong bayan, ng media, ng senador. Mga congressman din siguro. Kung wala silang magagawa, kung hindi nila tutuluyan yan. Baka tuluyan nila dahil nag-iingay o maingay itong mga diskaya. So hanggang dito na lang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.